Magandang araw po. Ako po si Albert at ito ang totoong kwentong ibinahagi ko sa inyo. Isang kwento na hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan. Naganap ito taong 2001 sa isang liblib na bahagi ng Laguna kung saan kami nakatira noon. Noong 2001, nakatira kami ni Andrew, Karen, Edwin at Divina sa isang maliit na sitio na kung tawagin ay Sitio Liwanag. Hindi naman kami magkakamag-anak pero halos araw-araw kaming magkakasama dahil iisa lang ang direksyon na tinatahak namin papunta sa eskwela. Madalas kami sa likod ng baryo sa may dating sapa na halos natuyo na dahil sa tag-init. Isang hapon bandang 4:00, naglalakad kami papunta sa sapa. Si Andrew ang naunang bumaba sa pilapila. "Uy Albert, tignan mo to," sabi ni Andrew. Lumapit ako sa lupa. May maliit na yapak, hindi pang aso, hindi pang pusa. Para siyang yapak ng bata pero sobrang liit. Parang kalahati lang ng hinlalaki. At sabi naman ni Karen, "Ay naku Andrew, huwag mong pakialaman yan. Baka sa duwende yan." Napatawa si Edwin. "Ano ka ba Karen? Duwende agad? Siguro ipis lang yan o daga." Pero natahimik si Divina habang nakatitig sa mga yapak. "Hindi yan daga. May daliri o may hugis. Bata talaga pero hindi bata." Nilingon ko sila tapos parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hindi ko alam kung bakit pero bigla kong napayuko ulit sa lupa. At doon ko nakita, gumalaw ang yapak. Hindi yun mismong lupa, kundi yung pinakatabing mga tuyong dahon. Parang may tumatakbong hindi nakikita. "Albert, nakita mo rin?" Tumangulang ako. Hindi kami nakapagsalita. Parang sabay-sabay kaming nakaramdam ng kakaiba. Kinabukasan, bumalik akong mag-isa sa sapa. Hindi ko alam kung bakit pero parang hinihila ako pabalik. Hindi rin ako takot. Parang may humihiling na bumalik ako roon. Habang naglalakad ako, may narinig akong maliliit na halakhak mula sa may ugat ng punong sampalok. Hindi halakhak ng bata, mas matinis, mas mabilis, parang tawa ng maliliit na nilalang. "Halika rito!" Parang bumulong sa tenga ko yon. Maliliit, manipis at sobrang lapit. Napalingon ako. Wala naman akong kasama. "Halika kaibigan!" Nalaglag yung hawak kong notebook sa kaba. Yumuko ako para pulutin pero pag angat ko ng tingin may maliit na anino na tumakbo papunta sa ilalim ng puno. Hindi ko nakita ang mukha pero nakita ko ang anyo. Maliit, bilugan ang katawan at parang nakasombrerong maliit. Gusto ko sanang tumakbo pero hindi ko magawa. May malamig na tinig ulit akong narinig. "Ako si Vito. Kaibigan." Kinabahan ako. "Hindi kita kilala." "Makikilala mo ako, Albert." Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Pero walang sumagot. Kinagabihan hindi ako makatulog. Mga bandang 10:00 na ng gabi. May kumatok sa bintana namin. Hindi malakas kundi parang maliit na tiktik na tunog lang. Akala ko si Andrew dahil minsan nagpapatawa yun. Binuksan ko agad ang kurtina at doon ako napatras. Sa gilid ng bintana, sa ilalim ng bubong, may maliit na siluwetang tao. Hindi ko makita ang mukha nito, pero malinaw kong nakita ang balangkas na maliit. Mga siguro 1 dangkal ang taas. Payat pero nakabaluktot at parang nakatingala sa akin. "Albert, kaibigan mo ako," sabi niya. Napatras ako mula sa bintana. Tumakbo ako palabas ng kwarto at tinawag si Mama. Pagbalik namin wala na yung nilalang, pero bukas ang maliit na lagayan ng asin na nakasabit sa tabi ng bintana.
huwag kang magbubukas ng bintana sa gabi. May mga nilalang dito sa baryo na hindi dapat pinapansin. Sabi ni Mama. Hindi ko siya sinagot. Takot ako pero mas nangingibabaw yung tanong nga. Bakit ako? Bakit ako ang kinakausap niya? Kinabukasan sinabi ko sa grupo naming 4 ang nangyari. Si Andrew agad ang unang naniwala. May nakita rin ako kagabi. Sa bubong namin maliit na anino. Kala ko pusa lang pero hindi pusa yun eh. Si Karen medyo natatakot na. Tumingin siya sa akin. Albert, baka sinusundan ka niya. Hindi kaya may nakuha ka sa sapa? Sabi ni Karen. Drama nyo. Wala namang duwende. Sige, kung totoo yan, magpakita siya sa akin. Sabi ni Edwin. Naglakad si Edwin papunta sa gilid ng sapa. Yumuko siya at sumigaw. Uy, duwende! Labas ka dyan! Sinita siya ni Divina. Edwin, tumigil ka. Hindi yan biro. Bahala kayo. Kung totoo yan, bakit kay Albert nagpapakita? Dahil ano? Bago niya matapos ang pang-aasara, may maliit na batong tumama sa batok niya. Malakas, dinig namin. Napahawak siya sa batok niya at napasigaw. Aray ko, sino yun? Sabay-sabay kaming tumingin. Sa likod ng malaking bato, parang may maliit na ulo na umiwas. Nanlamig si Edwin. Albert, nakita mo yun? Tumango lang ako. Doon nagsimula ang hindi namin maawat na pangyayari. Kinagabihan, nagtipon kami sa lumang kubo malapit sa sapa. May dala kaming lampara para hindi madilima. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming maliliit na yabag sa may bubong. Si Karen ang unang bumulong. Hindi yan pusa. Umakyat si Andrew para silipin kung may hayop. Pero bago pa siya umangat, may maliit na boses na nanggaling sa ilalim ng sahig. Kaibigan ko si Albert! Sabay-sabay kaming napaatras at mula sa bitak ng sahig, may paang kulay maputla na maliit na dumungaw. Kulay lupa ang balat, malaki ang mata, maliit na ilong, at nakangiti sa amin. Isang ngiting nakakatindig balahibo. Ako ang tinatawag niya. Albert, ako si Vito. Parang nanigas ang mga tuhod ko. Hindi ako makagalaw. Bakit ka lumalapit sa akin? Tanong ko. Kasi kailangan mo ko. Nang lumabas ang maliit na nilalang mula sa bitak ng sahig, hindi kami makagalaw. Si Vito ang duwending unang nagpakita sa akin. Ngayon ay malinaw naming nakikita na. Hindi sinlaki ng bata pero hindi rin parang laruan na. Mga 1 dangkal at kalahati ang taas. Payat, kulay lupa ang balat at sobrang laki ng mata na parang laging nakatitig. Nakasalampak siya sa may sahig ng kubo. Nakahawak sa gilid ng tabla na parabang naglalaro. Nakatitig siya sa akin. Albert, sinabi kong kailangan mo ko. Hindi ako nakasagot. Parang humigpit ang dibdib ko. Si Divina kahit nanginginig ay nagtanong. Anong kailangan mo kay Albert? Akin si Albert, kaibigan ko siya. Suminghap si Karen at humawak sa braso ko. Albert, bakit parang ayaw kang pakawalan yan? Humakbang si Andrew palapit ng dahan-dahan. Vito, ibig mo sabihin, kailangan ka niya? Anong ibig mo sabihin doon? Dahan-dahang lumingon ng duwende kay Andrew. Tapos ang ngiti niya ay bumalik. Pero mas malaki. Mas nakakatakot. Maraming masama rito. Masama na hindi nyo nakikita. Pero nakikita ko. At nakakapasok sila. Napalunok si Edwin na kanina pa tahimik. Anong pumapasok? At napasingit naman ako na nga. Ano ba, multo? Kapre? Ano? Umiling si Vito. Hindi multo, hindi kapre. Mas maliit, mas marami, at mas galit. Galit saan? Tanong ni Karen. Sa halip na sumagot, tumalikod ang maliit na nilalang at bumalik sa ilalim ng sahig. Pero bago siya tuluyang nawala, may sinabi siya. Babalik ako, Albert. Huwag kang lalayo.
at tuluyan siyang nawala, parang sumuot sa lupa. Paglabas niya parang sabay-sabay kaming nakahinga ng malalim. Parang doon palang nawala ang bigat sa loob ng kubo. Pero si Edwin na kanina matapang napaupo sa isang silyang kawayan. Hindi na ako tatawa sa inyo. Diyos ko, totoo pala talaga. Sabi ni Edwin. Si Divina nakatitig lang sa sahig. Ayaw ko na dito. Parang ayaw ko na umuwi mag-isa. Hindi ko rin alam ang mararamdaman ko noon. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o dapat matuwa. Pero malinaw sa akin ang isang bagay. Ayaw akong bitawan ng duwende. Kinabukasan, hindi pa umaabot ang araw nang may kumatok sa pinto namin. Si Karen pala. Gising pa rin at haggard ang itsura. Albert, may kakaiba sa bakuran ninyo. Sabi niya. Lumabas ako kagad at sa lupa malapit sa puno ng mangga may nakahilerang 5 maliliit na bato. Mga bilog at pare-pareho ang laki. Parang sinadyang ayusin. Kanina pa yan. Paglabas ko sa bahay wala pa yan. Paglingon ko ulit nandyan na. Sabi ni Karen pa. Lumapit ako rito. Hindi ko alam kung bakit pero parang kilala ko ang dahilan. Si Andrew at Edwin bumaba din mula sa kalsada at lumapit sa amin. Ano yan? Baka galing kay... Hindi ko na tinuloy. Nagsalita si Edwin habang nakayuko. Albert, tignan mo to. May nakaukit sa gitna ng bato. Lumuhod kami. Sa gitna ng pinakamaliit na bato, may parang gasgas na sulat. Maliliit na simbolo, parang bilog na may tuldok sa gitna. Teka, parang mata. Sabi ni Divina. Pero bago pa namin mapag-usapan, may boses sa likod namin. Maliliit at matitinis. Para sa'yo yan, Albert. Sabay-sabay kaming napalingon. Napaupo si Bito sa sanga ng mangga. Nakalagay ang paa sa hangin. Hindi siya nakangiti ngayon, parang seryoso. Ano yan, Bito? Yan, proteksyon yan. Teka, proteksyon sa ano? Tanong ni Andrew. Sa unang pagkakataon nakita naming nag-iba ang tingin ng duwende. Parang nakakaramdam siya ng panganib. Papunta na sila rito. Yung mga may galit. Ano bang sinusundan nila? Tayo ba o ikaw? Tumingin siya sa akin. Diretso walang kislapang mata. Ikaw, Albert. Parang lumubog ang tiyan ko. Teka, bakit ako? Ano bang nagawa ko? Nilingon niya ang lupa tapos tumingin ulit sa akin. Kasi ikaw ang kinuha nila noon, pero hindi natuloy. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Teka, anong ibig mo sabihin? Tumalon siya mula sa sanga. Tapos bumagsak sa lupa ng walang ingay. Lumapit siya sa akin hanggang halos abutin niya ang tuhod ko. Matagal na kitang kaibigan, Albert. Bago ka pa maging tao. Nanlamig ang buong katawan ko. Naramdaman ko ang kamay ni Karen humahawak sa balikat ko. Albert, anong ibig niyo sabihin? Hindi ko alam ang isasagot. Pero si Bito tumingin sa amin na parang mas alam niya ang nakaraan ko kaysa sa aking sarili. At bago siya tumalikod papunta sa likod ng puno, sinabi niya ang pinaka malalaman na salita ngayong araw. Darating sila mamayang gabi. Huwag kang aalis sa bahay, Albert. Huwag kang tutugon kahit anong marinig mo. Kasi gusto ka nilang dalhin. At nawala siya sa gitna ng mga ugat. Pagkaalis ni Bito sa likod ng puno, hindi kami nakagalaw. Tahimik ang paligid pero may pakiramdam kami nga parang may nakatitig sa amin mula sa kung saan. Si Karen ang unang nagsalita. Albert, anong gagawin mo mamayang gabi? Hindi ko alam ang isasagot. Parang ang bigat ng sinabi ni Bito na may paparating at ako ang hinahanap. Hindi ka pwedeng mag-isa. Hindi rin pwedeng pabayaan ka. Sabi ni Edwin. Teka, paano naman kami? Dagdag ni Divina. Kung totoo yung sinabi niya, baka tayo rin maramay. Muling umiling si Andrew.
Hindi tayo iiwas. Kung ano man yung darating, mas delikado kapag mag-isa siya. Nagkatinginan kami at kahit nanginginig kami sa takot, malinaw sa amin, hindi ko kayang harapin ang gabing yun ng mag-isa. Pagdating ng hapon, nagtipon kami sa loob ng bahay namin. Pinatay ni Mama ang ilaw sa sala para hindi kami makita mula sa labas. Pinisil niya ang balikat ko. Albert, huwag kang lalabas. Kahit may tumawag sa pangalan mo. Ma, anong alam niyo tungkol dito? Tanong ko. Matagal nang may gumagalang nilalang dito. Hindi kapre, hindi kung anong maligno. Maliliit pero marunong mambiktima. Huwag mong bubuksan ang pinto kahit anong mangyari, anak. Lumapit si Karen na tumupo sa aking tabi. Albert, promise hindi ka namin iiwan. Umupo naman si Andrew sa tapat ng bintana, hawak ang isang kahoy. Si Edwin naman nasa gilid ng pintuan, nakikinig sa bawat ingay. Si Divina nakaupo malapit sa akin, nakayakap sa sarili. 12:00, ang sabi ni Mama na pinakamalakas ang mga hindi nakikita. Doon sila madalas gumalaw. Nang mag-9, nagsimulang lumamig ang hangin. Hindi normal na lamig, parang galing sa loob ng balon. May dumadaan, bulong ni Divina. Wala kami naririnig pero lahat kami nakakaramdam ng bigat sa tenga. Parang may tumutunog na humihigop ng hangin. Si Karen napahawak sa braso ko. Albert, baka sila na yan. Titigan ko ang labas mula sa maliit na siwang ng kurtina. Wala akong makita pero may gumalaw sa lupa. Parang madilim na anino na gumagapang sa damuhan. Tapos may sumunod na isa pa. Tapos isa pa. Hanggang sa parang may mahigit 5 o 6 na aninong maliliit na papalapit sa bahay. Si Edwin pabulong na nagtanong. Teka, baka mga duwende rin ang mga yan. Humiling si Andrew. Hindi, iba yan sa itsura ni Vito. Mas maliit ang galaw, parang masama. Habang papalapit sila, mas lumalamig ang hangin. Maya-maya biglang may kumaluskos sa bubunga. Parang may tumatakbong maliliit. Si Karen napasigaw ng mahina. Andrew, may nasa bubunga. At bago pa kami makagalaw, may bumagsak sa dingding. Hindi malakas pero malinaw na una naming narinig ang boses. Hindi boses bata, hindi rin boses tao. Parang hinugot mula sa ilalim ng lupa. Mahaba ang hinga at sinasabayan ng pagaspas ng hangin. Napailing si Mama, tumakbo sa likod at kinuha ang boteng may asin. Binuhos niya sa paanan ng pintuan. Sa kahit anong mangyari, huwag kang sasagot, sabi ni Mama. Pero tumawag ulit ang boses. Lumapit si Karen sa tenga ko. Wala kang isasagot ha, kahit anong mangyari. Tumango ako pero parang may humihila sa loob ng dibdib ko. Parang may gustong lumapit ako sa pinto. Albert, huwag kang gagalaw, sabi ni Divina nang ako'y mapansin. Pero hindi ko na napigilan. Parang may mainit na pulso na humila sa akin. Albert! Sigaw ni Andrew. Hinawakan niya ang braso ko pero parang may lakas na pilit na nagpapalapit sa akin sa pinto. At doon ko narinig ulit. Parang may mga kuko na kumakamot sa kahoy. Parang may sinusubukang pumasok. Si Edwin nanginginig pero matapang. Sumigaw sa nila lang sa labas. Umalis kayo! Huwag niyo siyang kukunin! Pero hindi tumigil ang boses. Mas tumami, mas lumakas. Pinapalabas ako at tinatawag ang aking pangalan. Biglang may liwanag na kumislap sa labas. Hindi apoy, hindi rin ilaw. Parang kulay dilaw na alikabok na umiikot sa lugar. Tapos may boses na pamilyar. Magsialis kayo rito! Boses ni Vito. Nang silipin namin ang labas, nakatayo siya sa gitna ng damuhan. Maliit ang katawan pero parang may pumapalibot sa kanya na liwanag na hindi galing sa ilaw ng tao. Nagtakbuhan patras ang mga anino sa paligid
pero hindi sila umaalis. Parang naghihintay lang sila. Tumingin si Vito sa bahay, diretso sa akin. Albert, huwag kang lalapit sa kanila. Kapag sumagot ka, pagmamayari ka na nila. Humigpit ang dibdib ko. Bakit nila ako gustong kunin? Lumapit si Vito sa pinto. Dahil dati, sa kanila ka dapat nakatira at napunta. Teka, ano bang ibig mo sabihin? Huminga siya ng malalim, kahit hindi ako sigurado kung huminga ba siya. Sa gabing isinilang ka, may kumuha na sa'yo. Pero nakuha ka pabalik bago sila makatawid. At mula noon, hinahanap ka na nila. Ano ba yung mga yun, Vito? Tanong ni Karen. Hindi sila tulad ko, masama sila. At ngayong nahanap ka na nila, hindi sila titigil. Naramdaman namin gumalaw ulit ang paligid. Parang may papalapit na mas malaki, mas mabigat. Tumitig si Vito sa madilim na bahagi ng kalsada. At paparating na ang pinuno nila. Pagkasabi ni Vito na paparating na ang pinuno ng mga nilalang, halos sabay-sabay kaming napatras. Kahit hindi namin nakikita kung sino o ano ang darating, ramdam namin ang pagbabago ng hangin. Parang may mabigat na presensyang lumalapit mula sa kalsada. Si Andrew ang unang nakapagsalita. Mahina at mababa ang boses. Vito, anong klaseng nilalang yung pinuno nila? Hindi agad sumagot si Vito. Nakatingin lang siya sa direksyon ng dilim. Para bang sinukat kung gaano kalayo pa yung darating. Hindi na siya nakangiti. Hindi na siya playful. Parang ibang nilalang na siya ngayon. Hindi siya tulad namin. Hindi siya maliit. Mas malaki. Mas lumang nilalang. Dati siyang bantay sa ilalim ng lupa. Pero lumabas siya para kunin ang isang bagay na matagal nang kinuha sa kanila. At tumingin siya sa akin. Si Albert. Si Karen agad ang tumayo sa harapan ko. Parang pinoprotektahan ako. Hindi nila makukuha si Albert. Hindi namin siya ibibigay. Umiling naman si Vito. Hindi niyo sila kayang pigilan kung mapapalapit sila masyado. Kaya huwag kayong lalabas. Huwag kayong lalapit sa pinto. At huwag kayong titingin kung may kakatok. Si Edwin na kanina pa seryoso, lumapit sa bintana at sinilip yung labas na maliit na siwang. Pagkasilip niya, napatras siya bigla. May gumagalaw sa puno, ang dami nila. Sabi ni Edwin. Lumapit si Divina para sumilip din, pero hindi na siya ni Andrew. Huwag kang sisilip, makikita ka nila. Lalo kaming kinabahan. Sa labas narinig namin ang mabibigat na yabag. Mabagal, parang taong may saklay, pero mas malalim, parang bawat tapak ay lumulubog ang lupa. Ramdam ko ang pag-ikot ng sikmura ko. Hindi ko mapigilang yumuko ng bahagya dahil sa bigat ng hangin. Si Karen naman ay bumulong. Albert, umupo ka muna. Huwag kang tatayo. Sabi niya sa akin. Umupo ako pero hindi gumagalaw ang mata ko. Parang may tumatawag sa isip ko, hindi sa tenga. At nagsasabing lumabas daw ako at matagal na silang naghihintay. Napakuyom ako ng aking kamao. Naririnig niyo ba yun? Tanong ko. Umiling sila Karen, Andrew at Edwin, pati si Divina. Si Vito lang ang tumingin sa akin ng seryoso. Sinasabihan ka nila sa isip mo. Alam nilang malapit ka nang sumagot. Hindi ako sasagot. Kahit anong mangyari, kahit anong marinig ko. Huwag kang sasagot. Kapag sumagot ka, pakikita nila ng buo. Umigting pa ang malamig na hangin. Napatingin kami sa siwang ng bintana, kahit bawal dahil may bagong tunog na umalingaw-ngaw. Isang mahabang hinga. Parang hangin na may sariling bibig. At mula sa dulo ng kalsadang madilima, may mabagal na lumutang na anino. Hindi namin makita ang muka pero kita namin ang hugis. Kulang-kulang 4 na talampakan ng taas. Payat na parang tuyo ang balat. Nakayuko pero nakaharap sa bahay namin. Naglalakad ito ng parang hindi humahakbang, kundi dumudulas lang ang katawan sa lupa.
Si Divina na pahawak sa bibig niya para di mapasigaw. Sabay kambal na boses ang narinig namin. Nagkatinginan kami at ang sabi ng boses na yon, kunin daw ako. Tinatakpan ko ang bahay, sabi ni Bito. Sabay bukas ng dalawang palad. May lumabas na parang dilaw na alikabok na umikot sa kubo namin. Pero hindi ako sigurado kung gaano to tatagal. Albert, huminga ka lang. Huwag kang titingin sa bintana, huwag kang gagalaw, sabi naman ni Andrew. Ibalik niyo siya sa amin. Siya ang kinuha sa amin. Napasigaw ako ng mahina. Teka, bakit ako? Ano bang gusto niyo sa akin? Napalingon sa akin ng apat. Albert. Albert! Albert, huwag ka magsasalita. Halos sabay-sabay nilang sabi. Pero huli na, nakasagot na ako. Nang tumingin ako sa labas, ang anino ay biglang huminto. Parang natuto siyang tumingin ng direkta sa akin. Tapos, dahan-dahang umitwas ang ulo nito pataas. At sa unang pagkakataon nasilayan namin ang mukha nito. Walang mata, may malaking hukay sa gitna ng ulo. At ang bibig, parang punit na bilog na nakanganga. Si Karen ay napaatras. Diyos ko, ano yan? Si Andrew humigpit ang kapit sa kahoy niya. Albert, umatras ka. Tumingin si Bito sa akin ng mabilis. Albert, kapag nakatingin ka sa kanila sa ganitong paraan, kilala ka na nila. Magsasalita sana ako pero hindi ko natuloy. Dahil may malakas na hampas sa bubunga, kasunod ang isa pa. At sunod-sunod na. Parang sinusubukan nilang basagin ng bahay. Sa labas ng bintana tumigil ang anino sa paglalakad. Tapos biglang may sumulpot na mas malaki mula sa likod neto. Hindi na namin makita ng buo pero kita namin ang balikat na mas malaki at mas mabigat ang hakbang. Si Bito halos papaluhod. Dumating na siya! Bito, anong gagawin natin? Tanong ni Andrew. Papatayin niya ang sinumang humarang. Pero hindi siya pwedeng pumasok hanggat hindi pumapayag si Albert. Napalingon silang lahat sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung bakit ako ang pakay nila. Pero alam ko nga, isang maling salita ko lang ay siguradong mayayari ako. Pwede akong mawala. Sa labas, bumuka ang bibig ng anino at kasunod nun ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Albert, oras mo na. Mas lalo kaming napasiksik sa dingding. Si Karen napahawak sa braso ko ulit. Nanginginig. Si Edwin naman parang pinipilit pigilan ng sarili para di sumugod. Si Andrew hawak ang machete niya pero halata sa mga mata niya na alam niyang wala yung silbi kung engkanto ang kalaban. Si Bito lang ang nananatiling nakatayo pero nanginginig ang maliit niyang katawan. Albert, kailangan mo magsalita, sabi niya. Kung ayaw mong kunin ka, sabihin mo. Anong sasabihin ko? Tanong ko sa kanya. Sabihin mo hindi ka pumapayag. Sabihin mo hindi ka nila pag-aari. Sa labas, humakbang ulit ang anino. Mas malinaw na ngayon. Matangkad, mas mataas pa sa pintuan. Parang tao. Ang balat niya ay mukhang abo. Ang mga mata niya, dalawang guhit na pula na parang apoy na walang liwanag. Albert, lumabas ka. Sa akin ka. Humihila ang bawat pagbigkas neto sa akin. Mas lalo kong naramdaman ang kabog ng dibdib ko. Para bang may humihila sa loob ko. Parang pinipilit akong palapitin kahit ayaw ko. Hinawakan ako bigla ni Karen. Albert, huwag kang gagalaw. Parang may humahatak. Sagot ko na naiiyak na sa kaba. Lumapit si Bito sa harapan ko. Parang isang maliit na sundalo. Makinig ka, huwag kang bumigay, sabi niya. Tumigil ang anino sa harap ng pinto. Dahan-dahan itong yumuko para sinusulyapan kami sa loob kahit hindi nakikita ang muka. Tawagin mo ko, sabi niya.
Sabihin mong handa ka na. Dagdag pa nito. Hindi. Hindi ako sasama. Hindi ako pumapayag. Sagot ko naman. Biglang kumulog sa labas pero walang ulan. Umangat ng bahagya ang anino, parang nainis. Oh, kaya mo pa bang tumanggi? Kung alam mong sa iyo, nakatali ang buhay nila. Bigla niyang tinuro ang bahay. Kasunod nito, may sabay na nangyari. Lumutang ang apoy kasabay ng hangin sa paligid ng kubo. Tumigil ka! Sigaw ko rito. Pero tumawa lang ang nilalang, tawang parang bato na binabasag. Pumili ka, Albert. Ikaw o sila. Lumapit si Bito sa pinto. Tumingala siya sa mas malaking nilalang. Kapatid, alam mong mali ito. Tumigil ang anino, parang nagulat. Parang hindi siya sanay na may duwending humaharang sa kanya. Bito, umalis ka. Hindi, kaibigan ko sila. At doon unang beses kong nakita ang anino ay hindi na lang galit ang naramdaman, kundi gutom. Kaibigan na. Bibigyan mo ng buhay ang mga tao para saan? Kapalit ng ano? Humakbang si Bito pabalik, pero nanatili siya sa harapan namin. Albert, kailangan mong tumayo. Pag ikaw ang pumayag, walang laban. Pag tumanggi ka, kailangan niyang makipagsubok. Anong subok? Tandaan mo, kapag nakisubok ang engkanto, may mamamatay. Lalong lumakas ang amoy ng lupa at dahon na nabubulok. Parang may bumukas na butas sa ilalim ng bahay. Naglakad ulit ang nilalang papalapit. Albert, pipilitin mo ba ako? Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ng boses ko pero tumayo ako. Tumigil ka. Hindi ako pag-aari ng kahit anong nilalang at hindi mo sila sasaktan. Biglang nanlaki ang mata ng anino at kasunod nun gumalaw ang lupa sa paligid namin. Parang may umaakyat, parang may dumadating na iba pang presensya. Napalingon si Bito. Hindi maganda to. Bakit? Anong meron? Humihingi siya ng tulong. Sagot ni Bito. Sino naman? Tanong ko. Mga kasama niya. At bago kami makagalaw mula sa dilim ng kagubatan, isa-isang lumitaw ang mga mata. Hindi lang pula, may dilaw, may berde, may puting parang usok. Lahat lumalapit at ang pinakamalaki sa harap, ngumiti ng walang labi. Nakapagpasya ka na ba, Albert? Ngayon tatapusin na namin to. Mula sa dilim, lumalapit ang mga ito. 1, 2, 10, hanggang sa parang napapalibutan na kami ng mga nilalang na hindi namin maaninag ng buo. Tumitibok ang hangin. Parang may pulso ang paligid. Si Andrew, Karen at Edwin na paurong sa dingding habang si Bito naman nakatayo pa rin sa harapan namin. Pero halatang hirap ng huminga. Albert, ano gagawin natin? Tanong ni Karen. Hindi ko alam. Parang nauupos ang lakas ko sa bawat hakbang ng mga nilalang na ito. Bito, may laban ba tayo? Sabi ni Edwin. Kung lumaban ako, mamamatay ako. Kung lumaban kayo, mamamatay kayo. Gusto nila si Albert at hindi sila aalis hanggat hindi nila siya nakukuha. Humalakhak ang pinakamalaking nilalang, yung kausap ko kanina. Tama si Bito. Alam mong wala kayong panalo rito. Lumapit siya sa mismong bungad ng pinto, sapat para makita namin ang forma niya ng konti. Albert, isang salita mo lang. Sumama ka at aalis na kami. Hindi ako sasama. Hindi. Sigaw ko kahit para bang may humahatak sa aking baga. Nag-iba ang ihip ng hangin noon. Mas mabigat, mas madikit sa balat. Tila may bumubulong sa tenga ko na hindi ko maunawaan. At kung maninindigan ka, kayo ang tatapusin ko. Tumingin si Andrew sa akin
Albert, huwag kang bibitiw. Ano man ang mangyari, nandito kami. Hindi ka namin iiwan, sabi naman ni Karen. Si Edwin tahimik lang pero ang kapit niya sa machete niya parang gusto niyang sumugod. Maya-maya, biglang umangat ang lupa sa mismong harap ng pinto. Parang may malaking kamay na humahawak. Isang huni ang umalingaw-ngaw. Hindi tao, hindi hayop. Mas malala at mas nakakasakit sa pandinig. Tumabi kayo! Sigaw ni Bito. Hinila niya kami palayo sa pinto. Halos itulak niya pabagsak. Kasunod nun, sumirit ang anino at napapasok sa loob. Hindi ang nilalang mismo kundi ang parang maitim na usok na may buhay. Bito, ano yun? Kapangyarihan nila. Isa lang yan sa marami. Sumalubong si Andrew at sinubukang takpan ng pinto gamit ang kahoy na tabla. Pero tinamaan siya ng anino at parang may sumuntok sa dibdib niya. Napahiga siya, hingal na hingal. Andrew, anong nangyari? Sabi ni Karen. Pero bago pa namin siya maitayo, may isa pang nilalang na lumapit sa bintana. 3 mata. Iisa ang bibig na nakaikot sa muka. Albert! Sabi ng boses na parang may halong luha at galit. Huminto ang mga nilalang para bang iyon ang tanong na matagal na nilang hinihintay. Nang pagkasabi ko lang, ano ba kailangan niyo sa akin? Dahan-dahang nagsalita ulit ang pinakamalaki. Kasi ikaw ang may dala ng marka. Marka? Anong marka yun? Tanong ni Edwin agad sa akin. Hindi ako kagad nakasagot pero sa loob ko may biglang kumislot sa alaala. Mabilis at parang matagal ko nang kinalimutan. Albert, may tinatago ka ba sa amin? Tanong ni Karen. Pero bago pa ako makapag-isip, umuga ang paligid. Parang lumindol pero hindi lupa ang gumalaw kundi ang hangin mismo. Si Bito biglang sumigaw. Humanda kayo! Nabura lahat ng tunog, pati hangin huminto at sa gitna ng dilim sa labas, may lumabas na isang pares ng mata. Hindi pula, kundi puting parang apoy na walang liwanag. At ang boses nito ay nagsasabing dalhin mo sa akin na ang marka mo. Paglabas ng puting mga mata sa dilim, parang may humaplos na malamig na hangin sa batok ko pero hindi lang hangin talaga. Para bang may dumaan na presensya na hindi ko kayang ilarawan. Si Karen napasigaw ulit. At si Bito halos mapaluhod. Albert, yan na ang pinuno nila. Sila Kandilim. Hindi ko alam kung bakit nanginginig yung pangalan na yun sa tenga ko. Parang may bigat, parang may banta. Dalhin mo sa akin ang marka mo. Yan ang kailangan ko para mabuo ang hinihintay ko ng matagal. Anong marka? Tanong ni Andrew. Hindi sumagot kaagad sila Kandilim pero lumapit siya ng dahan-dahan at bawat hakbang niya parang may kumakaluskos sa loob ng bahay kahit nasa labas siya. Saka siya tumingin ng diretso sa akin. Doon ko naramdaman yun isang kirot na pulso. Parang tinutusok, parang sinusunog. Kasunod nun, sumabay ang sakit sa dibdib ko. Albert, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Karen. Tinignan ko ang pulso ko at doon unti-unting lumitaw ang bilog na marka. Maitim, sobrang pino ang mga linya na parang ukit at sa gitna may hugis na mata na parang gumagalaw. Nakikita ko na. Albert, meron ka talagang marka. Sabi ni Edwin. Nag-iba ang mukha ni Bito. Hindi takot lang kundi malinaw na pagkabigla. Hindi dapat yan lumabas. Albert, kailan ka nagkaroon yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Umubo sila Kandilim pero ang tunog parang sabay-sabay na boses ng mga batang umiiyak. Hindi mo alam dahil tinago namin sa'yo. Nung bata ka pa, nung una ka namin nakita. Parang biglang may tumama sa alaala ko. Isang imahe. Ako yun
Maliit pa, nasa likod ng bahay ng lola ko sa Laguna. May ilog doon na, may puno ng santol at may maliit na nilalang na nakaupo sa ugat ng puno. Maliit pero hindi si Bito. Mas kakaiba at parang may inabot sa akin. Isang maliit na bato at hinawakan ko yun. Maya-maya pa pagbalik ko sa realidad, mas sumakit ang ulo ko na parang pumuputok. Wala kang dapat alalahanin na kung sasama ka matatapos ang sakit, matatapos ang paghihintay namin. Hindi mo siya kukunin, sabi ni Karen. Lumingon sila kandilim sa kanya. Isang tingin lang at bigla siyang napatras. Karen! Sigaw ni Andrew, agad siyang sinalo. Tumingin ulit ang nilalang sa akin. Albert, hawak mo ang marka. Ikaw ang dapat pumili. Lumapit pa ang mga mata ng mga kasama niyang nilalang, parang handa ng sumugod. Pag hindi mo ibinigay ang marka, kukunin ko silang lahat. Maya-maya pa habang tumataas ang mga ugat ng anino, isa-isa, ang mga nilalang sa dilima ay lumalapit papasok. Unti-unting pinapalibutan ang bahay at sila kandilim nakatingin lang sa akin. Albert, ibigay mo na ang marka o kukunin namin ito ng sapilitan. At biglang umandar ang marka sa pulso ko. Umiinit, umiikot at parang may boses na lumilitaw sa aking isip. Isang boses na hindi akin, isang boses na galing sa loob ng balat ko. At nagsasabing, huwag kang bumitaw. Napatigil ako. Hindi galing kay Lakandilim yun. Hindi galing kay Bito. Hindi galing sa alinman sa amin. Galing sa mismong marka. At bago pa ako makapagsalita, bumukas ang bintana ng kusa. At may pumasok na hangin na malamig, parang niebe. Si Karen na pahawak sa braso ko. Albert, may dumarating pa, sabi niya. At sa sulok ng kadiliman sa gilid ng bahay, may isa pang pares ng mata na lumitaw. Hindi pula, hindi dilaw, hindi rin puti. Kulay bughaw. At ang boses nito'y mahina pero buo. Albert, tumakbo ka na, sabi nito. Lumabas ang mga matang bughaw mula sa likod ng dingding. Mahahaba ang tindig pero malinaw na hindi sila kasama ng mga nilalang nila Kandilim. Sa paglapit nito, kumapit ang malamig na hangin sa balat namin pero hindi nakakasakala, kabaliktaran. Para bang kumakalas ang bigat na kumukulong sa aking dibdib. Hindi ka dapat nandito, sabi nila Kandilim. Sumagot ang may bughaw na mata, mahinahon pero matigas. Tama lang na nandito ako. Matagal mo na nilalapastangan ang kasunduan. Hindi ko kilala ang nilalang na yun pero ang presensya niya hindi kagaya ng kay Bito. Mas matanda, mas makapangyarihan at mas maliwanag ang kilos. Lumapit siya sa akin at dahan-dahan. Albert, hawakan mo ang pulso mo. Sinunod ko siya kahit nanginginig pa rin ang kamay ko. Mas humahapdi ang marka pero sa paglapit niya unti-unti itong humina. Parang pinupusuan ang apoy. Bakit ikaw ang may hawak na marka? Sino nagbigay sa'yo neto? Tanong niya sa akin ng diretso. Isang mabilis na sulyap lang ng alaala ang bumalik sa akin nung ako'y maliit pa. May iniabot na maliit na bato mula sa isang madilim na nilalang sa tabi ng puno santol. Gusto ko sanang sagutin pero nagsalita sila Kandilim. Wala siyang maalala kasi kami ang nagtakip. Tinakpan ninyo dahil gusto niyo siyang gabitin, sagot ng may bughaw na mata. Hindi ka nang may hawak niyan. Hindi mo man lang nasunod ang batas ng mga sinauna. Nagpadala ka ng hanay mo para kunin siya ng walang pahintulot, sagot ng nilalang na may bughaw na mata. Lumakas ang hangin pero mas naging matatag ang lupa. Kumapit si Karen sa akin ulit. Tama na ang paghabol mo. Pinagbabawalan kitang kunin si Albert.
Hindi siya sa'yo. Hindi siya sa inyo. Sa amin siya. May marka siya. Kinuha niya ang binigay namin. Binigay ninyo? Hindi niya alam ang kapalit. Sabi ng bughaw na nilalang. Nagkatinginan ang dalawang nilalang. At isang sagupaan ang naganap na hindi na kailangan pang magsalitaan. Pagkatapos dahan-dahang lumiwanag ang bughaw na aura sa paligid ng tagapagtanggol namin. Albert, hawakan mo ang marka mo ng mahigpit. Sabi niya. Ginawa ko yun. Humipit ang hawak ko. Uminit ulit ang marka sa pulso ko. Tanggihan mo. Sabihin mong ayaw mo. Hindi ka nila pag-aari. Hindi mo sila kailanman pinili. Huminga ako ng malalim kahit ramdam ko ang panginginig sa tuhod ko. Ayoko. Hindi ko kayo pipiliin. Hindi ko kayo susundan. Hindi ko kayo pag-aari. At hindi nyo rin ako pag-aari. Sabi ko. Sa mismong sandaling yon, lumakas ang hangin. Parang napunit ang paligid. Umatras bigla ang lahat ng nilalang sa labas at kasunod nun, nagsipagtabi sila. Parang may malakas na bagyong humahampas sa mukha nila. Albert, hindi ka makakatakas sa kapalaran mo. Sabi nila kandilima. Nagkakalas ang anyo niya, nagiging usok. Pero mas malakas ang liwanag na bughawa. Kumalat ito mula sa nilalang, papunta sa sahig, sa dingding, sa buong paligid. Nabitawan ko ang pulso ko pero naglaho ang hapdi. Nawala ang marka. Unti-unti hanggang sa parang hindi na kailanman nagpakita pa. At hindi na kailanman umiral sa aking kamay. Sumigaw ng malakas sila kandilim na parang naglalaho ang boses habang hinihigop siya ng hangin. Hindi pa tapos to, Albert! Sabi niya. At sa huling hampas ng bughaw na liwanag, naglaho ang lahat ng nilalang sa labas. Kasama sila Kan, kasama ang mga anino, kasama ang mga boses. Tahimik ang paligid. Napakalalim, walang ihip ng hangin, walang ingay ng kuliglig. Tanging kami lang sa loob at hindi pa rin kumpletong bahay. Maya-maya huminga ng malalim ang nilalang na bughaw. Parang pagod, parang nabunutan ng tinik. Albert, ligtas ka na. Sabi niya. Lumapit siya sa akin. Itinapat ang kamay niya sa pulso ko. Wala na ang marka. Walang bakas. Hindi ka na nila mahahabol. Pinutol ko na ang ugnayan nila sa'yo. Hindi ka na nila makikita pa. Hindi ka na nila masusundan. Napatayo naman si Andrew. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Umiti ang nilalang. Tagapangalaga, tagapagbantay. Hindi ko katulad nila Bito. Mas luma ako. Mas matagal nang binabantayan ang pagitan ng mundo ninyo at mundo nila. Napatingin si Karen sa akin. Salamat. Salamat sa pagliligtas niyo sa kanya. Tumingin siya sa aming apat. Kami ang dapat magpasalamat. Hindi madalas ay may taong tumatanggi sa kanila. At hindi rin madalas na may taong pinipili pa rin ang buhay niya kahit minamarka na siya noon pa. Tumingin siya kay Bito. Salamat sa pagpigil mo. Hindi biro ang ginawa mo. Ngumiti si Bito. At bago pa kami makapagtanong pa, dahan-dahang humatras ang nilalang na bughaw ang mata. Nagmistulang habog ang katawan at unti-unting kumupas at nawala na parang hindi siya dumaan. Naiwan kaming apat, tahimik, hapo. Albert, okay ka lang? Tanong ni Karen. Tumango ako. Sa unang beses mula nang magsimula ang lahat, maluwag na ang hininga ko. Grabe, kung hindi ako nakakita, di ako maniniwala. Sabi ni Andrew. At si Bito nakaupo sa sahig, nakangiti sa akin. Wala na nga habol sa'yo. Pwede ka na mamuhay bilang normal na tao. Salamat, Bito. Ngumiti siya pero may halong lungkot. Magkaibigan tayo, di ba? Yun lang, sapat na. Dagdag pa niya. Kinabukasan, nag-ayos kami ng kaunting gamit at umalis kami mula sa lugar na yon.
Hindi na kami lumingon, hindi na rin namin naramdaman ang presensya ng kahit anong engkanto. Si Vito hindi namin alam kung saan napunta. Naglaho siya bago pa sumikat ang araw, pero alam kong ligtas siya at masaya na hindi kami nasaktan. At ako, wala na ang marka, wala na ang tinig, wala na ang bigat. Sa unang beses na matagal na panahon malaya na ako. At sa huling gabi, bago kami umuwi, habang nakaupo sa gilid ng ilog, narinig ko ang boses na mahina, halos hangin lang. Ingatan mo ang buhay mo, na pinili mo, Albert. Paglingon ko, wala namang akong nakita, pero buo ang pakiramdam ko. Tapos na ang lahat, at ito ang huling gabi na babalik pa ang bangungot na yon.